At ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin, ganun ba? Sabi ni Lucif. Nawalan si Rosalie ng kibo. Bakit nga ba siya umasa na papaniwalaan siya nito? Hindi mo matanggap na nakikipaghiwalay ako sa'yo, kaya gumagawa ka ng gulo? Gigil na sabi nito. Lucifer, tama na. Hindi sinasadya ni Rosalie ang mga ginawa niya. Baka may pinagdadaanan siya, kaya nakagawa siya ng ganyan. Huwag kang magalit. Let's be kind. Unawain natin siya. Paawang sabi ni Angela. Hanga ako sa kapal ng mukha mo. Ani ang kumukulong dugo. Huminga siya ng malalim, parang gusto niyang pagbuhuli ng dalawa. Lucifer, papirmahan mo ng annulment papers. Ayaw ni Rosalie. Nakiusap ako sa kanya para maikasal na tayo at magsimula ng isang pamilya. Matagal tayong nagkahiwalay. Ayoko magsayang ng oras. Kinuha ni Lucif ang papel sa drawer at bantulot ni inabot sa kanya. Angela, mag-uusap lang kami sandali ni Rose. Bakit kailangan kong lumabas? Tila nagmamaktol na sabi nito. Kurt, samahan mo si Angela sa klinik. Mabilis namang tumalim ang assistant at tinayo si Angela mula sa upuan ng CEO. Bago ko pirmahan yan, nasa na mo ng agreement na sa sandaling matapos ang limited edition project ay makakaalis na ako ng hindi mo hinahabol. Kaliwaan tayo. Pipirmahan ko yan basta pirmahan mo munang kasunduan. May kahilingan ka ba matapos ang annulment? Sa halip ay sabi nito. Wala. Gusto ko lang makalayo sa inyong lahat. Bibigyan kita ng malaking halaga upang makapagsimula ng buhay kasama si Tatay Marlon at Pablo. Bahay, lupa, negosyo o pera. Magsabi ka lang. Hindi ko kailangan ng pera mo o kahit na anong galing sa'yo. Ayos na simpleng pamumuhay. Inilabas niya ang ballpen sa bulsa. Dinampot ni Lucif ang ballpen sa mesa. Pareha silang nagpapakiramdaman. Mauna kang pumirma, aniya. Hindi, mauna ka, sabi naman ito. Tila naninigas ang kamay niya kaya hindi na maigalaw ang daliri. Mukhang ayaw mo kong pakawalan. Do you still love me, Rose? Agad siyang pumirma na tila walang nadinig para matapos lang. Inabot niya kay Lucif ang pirmadong dokumento. Hawak nitong ballpen ngunit sa diin ng pagpirmay nabutas ang papel. Oops, sorry, magpiprint ka na lang ulit. Anitong alam niyang hindi sincere sorry. Nagpupuyos ang kanyang kalooban na makitang nilamukos nitong agreement, tinapon sa basuran. Bago pa niya mabawi, mukhang naisan siya ni Lucif. Wala siyang nagawa kundi ang lumabas na. Binuksan niyang laptop at kumonekta sa printer ng company, ngunit hindi niya makonect ang laptop. Nagpunta siya sa IT department, ngunit busy lahat at pinapaiwan ang laptop niya. Natapos ang araw na hindi niya napapirmahan kay Lucif ang kasunduan. Kinabukasan ay nagprint siya ng madami sa computer shop. Dinala niya kay Lucif. Himala, ang aga mo kong dinadalaw. Do you miss me, honey? Malambing nitong sabi, lumapit at naamoy na naman niyang pabango nito. Pinigil niyang maduwal. Pirmahan mo na to nang matapos na. Masungit niyang sabi. Nakita niyang tila may hinahanap to. Hindi ko makita ang paborito kong ballpen. Bumalik ka na lang. Heto na lang ang gamitin mo. Ano yung inabot ng hawak na ballpen? You know me, tanging ang ballpen lang na yon ang ginagamit ko sa lahat ng pirma. Kung itusok ko kaya sa'yo tong ballpen na to? Hiniwalayan lang kita, naging bayolente ka na. Sinong hindi mabubisit sa kaartihan mo? Saan mo ba kasi nilagay? Ani ang nagsimulang maghanap sa table. Kaso'y niyakap siya nito mula sa likuran. Dinampian nito ng halik ang kanyang batok at tenga. Nanayo ang lahat ng balahibo niya sa katawan, lalo nang bumangga sa pata niyang nakabukol nitong harapan. Bastos ka! Ani ang napaharap. Hindi ko sinasadya, napatid ako sa mga kahon. Sinisi mo pang mga kahon sa kamanyahan mo. Wag mo na akong hahawakan. Annulled ng kasal natin. Aniya nang gigigil. Mahabang proseso pa yun. Anong mahabang proseso? Kaya mong gawing 1 linggong 5 taong proseso. Well, nagbago na ako ngayon. Sumusunod ako sa batas. Good luck kung hindi ka buligligin ni Angela. Speaking of the devil, ay dumating ito't kasama pa si Doña Lunila. Grabe, ang halimuyak ng babae. Nasusuka na talaga siya. Babalikan ko yung pinapapirmahan ko sa'yo. Aniya nagmamadaling lumabas. Bumalik siya sa mesa at nagtrabaho na. Ayaw na magkaroon ng delay ang release ng kanilang limited edition project. Bago umuwi ay dinaanan niyang muli si Lucif. Upo ka muna, Rose. May tinatapos lang ako. Kurt, bigyan mo ng pagkain at drinks ang napakagandang panauhin natin. Hinarap niya si Lucif. Lucif, huwag mo kong pahirapang magpabalik-balik para sa isang pirma mo. Pipirmahan ko mamaya. Anong gusto mong kainin? Nagmamadali ako. May lakad pa ako. May lakad ka? Sinong kasama mo? Umikot ang mga mata niya. Wala kang pakialam dahil hiwalay na tayo.
Kung hindi mo mapipirmahan ngayon, babalik ako bukas. Dumating si Angela. Hi Rosalie, may kailangan ka ba? Yes, Angela my friend. Pakisabi kay Lucif na pirmahan ng agreement. Terminating my contract early. Para kasing ayaw niyang pirmahan. Ayoko namang isiping ayaw niya akong pakawalan. Kasi hindi ba, ikakasal na kayo? Babe, pirmahan mo na para makapagsimula na ng bagong buhay si Rosalie. Naintindihan ko kung ayaw na niyang magtagal dito. Nakakaasiwa din na pinagsisiksikan niya ang sarili sa LD Corporation. Kalat na sa lahat ang ginagawa niyang pambubuli sa akin. Sasakyan niya sinasabi nito upang mapapirma si Lucif. I'll sign it later. Anitong binuksan ng laptop. Angela, iwan ko na lang sa'yo tong papel para mapaalala mo kay Lucif. Hindi na babe, pirmahan mo na. Mainam at kapag wala na si Rosalie, mas magiging payapang kumpanya. Anitong inilapag ang papel dito. Walang nagawa si Lucif. Kinuha nitong ballpen sa bulsa at pumirma. Hindi siya humihinga hanggang siabot nitong papel sa kanya. Finally, malaya na siya. Pero bakit hindi siya masaya? Miss Rose, heto na po ang peach mango tea niyo. Ani Kurt na natisod at natapon ng laman ng baso sa papel niyang hawak. Nalaki ang mata ni Rosalie nang mabasa ang hawak na papel. Bago siya makapag-react, ay hinablot ni Kurt ang papel kaya tuluyang napunit. Kurt! Ani ang hinabol to ng hampas. Miss Rose, papalitan ko ng bago. Hindi ko sinasadya. Nakakainis ka. Lucif, kukunin ko na lang isa pang kopya. Hintayin mo ko. Ngunit ilang minuto lang pagbalik niya, wala na ito sa opisina. At si Angela ang naabutan niya. Nasaan si Lucif? Rosalie, paano ko hindi isipin na nagpapapansin ka kay Lucif? Panay ang display mo sa kanya. Binabalaan kita. Binabalaan din kita kapag hindi mo ako tinigilan. Ibubulgar kong mga kasinungalingan mo. With your reputation, no one will believe you. Nakita mo naman, ako ang palaging kinakampihan ni Lucif. Huwag kang papakasiguro, hindi na ako magtatagal dito kaya huwag mo akong guluhin. Alam ko kung saan ako lulugar. Good! Do you want to work for me? Just like the old times. Malaki ang utang na loob mo sa akin na ipinagamot kong tatay mo. Wala akong utang na loob sa'yo. Sobra pang naging kabayaran ko sa ibinayad mo sa akin. Nasira ang buhay ko dahil sa'yo. Hello, wag mo akong sisihin sa mga nangyari. Ambisyosa ka at gusto mo makaahon sa hirap. Kaya sarili mong sisihin mo. May puntong babae. Hindi mangyayari ang lahat kung hindi siya pumayag. Anyway, hindi niya na maibabalik ang nakaraan. Iiwan kong papel at para mapirmahan ulit ni Lucif. Pinutol niyang usapan at baka mapaawin na naman siya. Pagbalik niya ay nagkakainan ng mga kasamahan. Rose, tara! Kumain ka na muna bago ka umalis. May nagpa-deliver ulit ng food para sa'yo. Sino ka nagpapadala ng flowers at foods sa kanya? Mauna na ako sa inyo. May pupuntahan pa ako, ani ang nagpaalam na. Makikipagkita siya kay Carlo upang kausapin tungkol sa negosyo nilang dalawa. Lumabas siya ng building sumakay sa kotse ni Carlo. Sir Lucif, paano ba yan? Baka naman makatikim pa ako ng bonus sa ginawa ko kanina. Alam kong ayaw niyong pirma ng papel kaya sinadya kong tapunan ng tea. Bonus ka dyan. Kanina ka lang nakagawa ng matino, pero salamat. Bakit hindi niya nalang sabihin na ayaw niya na mawalay sa paningin niyo si Miss Rose? Sa tingin mo, maniniwala siya sa lalaking nakikipag-divorce sa kanya? Sir, papakasalan niyo po ba talaga si Angela? Oo, nakatali ako sa isang pangako para sa babaeng nagligtas sa buhay ko. Malungkot niyang sabi, mahal niyo po ba si Angela? Iniligtas niya ako at mahalaga siya sa akin. Hindi naman po ninyo sinagot ang tanong ko. Pag-isipan po ninyo mabuti, mahirap magpakasal ng dahil lang sa utang na loob na mayaning katahimikan. Sir Lucif, si Miss Rose po nasa harap ng building at pauwi na. Ihahatid po ba natin? Ngunit bago pa siya makasagot ay may dumating na mamahaling kotse at sumakay si Rose. Sundan mo. Bumaba sa mamahaling restaurant si Rose at nakilala niyang lalaking kasama nito. Si Carlo. Nagpark sila sa tapat mismo ng kinupuan nila Rose at Carlo. Salamin ng buong restaurant kaya kitang-kita niyang nasa loob. Tila piniga ang puso niya sa ngiting ibinibigay nito sa lalaki. Nagiinit ang ulo niya. Umorder si Carlo ng masarap na tanghalian. Carlo, may importante akong sasabihin. Aniya sa kaibigan. Kumain ka na muna. Pumapayat ka na. Mukhang na-stress na sa trabaho mo. Aalis na ako sa LD Corporation. Napatingin sa kanyang binata. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Babalik ka na sa cafe? Anitong hinawakan ng kanyang kamay. Umiling siya. Hindi. Lilipat kami ng bahay. Uwi kami sa probinsya. Ha? Teka, bakit? Ano bang nangyari? Mahabang kwento.
Kinausap kita para kuhanin ko sana ang share ko sa business natin. Kailangan ko ng panimula. Walang problema, pero magsabi ka sa akin baka makatulong ako. Saang probinsya ka lilipat at bakit kailangan umalis ka sa San Marcos? Wala akong choice, ani ang basag ang tinig. May choice ka, at ang pinili mo ay sumama ulit sa lalaking nanakit sa'yo. Ang tanga-tanga ko, ani ang namamasa ng mga mata. Mahirap magsimula ulit. Tutulungan kita, hindi mo kailangan lumayo. Ang cafe, alam mo kung gaano mo kagusto ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Carlo, gusto ko lang ng simple at tahimik na buhay. Hindi ko alam kung bakit hindi ako makawala sa nakaraan. Pinagbayaran ko ng lahat ng kasalanan ko. Ani ang umiiyak na niyakap niya si Carlo at hinagod ng kanyang likod. Hindi niya maampat ang luha. Buntis ako, Carlo, pero nakipaghiwalay na si Lucip sa akin. Bumalik ng babaeng mahal niya. Ani ang humahagulhol na. Natulala ang binata na hindi alam kung paano siya patatahanin. Marry me, Rose. Magpakasal tayo. Biglang sabi nito, tigas ang iling niya. Ayoko madami ka pa, matatali ka sa akin. You don't deserve a girl like me. Papanugutan kong bata, aalagaan kita tang anak mo. Ituturing ko siyang parang sa akin. Hindi ko matatanggap ang alok mo. Maraming salamat. Mag-isa ko nga harapin ang bukas para sa anak ko. Hindi mo kailangan solohin ang lahat. Nandito ako tandang tumulong. Ganito na lang, fake marriage. Peke ang kasal natin. Di natin kailangan magsama bilang totoong mag-asawa. Sa mata lang ng ibang tao tayo kasal. Nang sa ganun, malaya at malaya pa rin ako kung sakaling gusto nating kumalas. Naging interesado siya sa alok ni Carlo, ngunit ayaw pa rin niya na maging unfair sa kaibigan. Look, kapag hindi ka nag-asawa ng iba, I don't think papakawalan ka ni Lucif habang buhay ka nang matatali sa kanya. Alam ba niya na siya ang ama ng bata? Umiling siya at muling humagulhol. Hindi niya alam at wala akong balak na sabihin. Tsaka ko na hindi niya matatanggap ang batang bilang Donovan. Mas lalong pamilya niyang masama ang ugali. Papanagutan kong pinagbubuntis mo, Rose. Nang biglang may humablot sa balikat ni Carlo, tinulak ito. Napaupo sa lapag ang binata. Si Lucif, namumulang mukha tiim ang bagang nito. Rose, buntis ka? Sino nga ma? Tinulungan ni Rosalie na makatayo si Carlo na itulak ni Lucif. Pumagitna siya sa dalawang lalaki bago pa magkainitan. Huwag kang mag-alala, si Carlo ang ama ng pinagbubuntis ko. Ani yang tinapangan ng boses at tumawak sa kamay ng binata. Hindi maaring malaman ni Lucif na itong ama ng bata. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Lucif. O guni-guni niya lang ang nakitang sakit sa mga mata nito. Sigurado ka, baka akong ama ng bata sa tiyan mo, bulyaw nito. Alam ko kung sinong ama, hindi ikaw. Tila mapait si Carlo. Si Carlo ang tatay, lumabas sa kanyang bibig. So may relasyon kayo ng gagong to? Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Hinila siya nito palabas. Umuwi tayo at mag-usap. Hawak ni Carlo isa niyang braso upang pigilan. Huwag mong pilitin si Rose. Bingi ka ba? Ako ang ama ng bata. Nagmamahalan kami. Gago ka, hindi kita kinakausap. Manghang na sabi ni Lucif. Carlo, I can handle this. Tatawagan kita. Kailangan naming mag-usap. Rose, sigurado ka? Baka saktan ka ng siraulong ito. Sinanyasan niya si Carlo at nakakaunawa naman ito. Maglakad tayo sa riverside at umupo sa bench. Mag-usap tayo. Ani ang naunang maglakad. Rose, sabihin mo hindi ka totoong buntis at wala kayong relasyon ni Carlo. Maniniwala ako sa'yo. Lucif, magiging tapat ako. Nagkaroon lang kami ng hindi pagkakaunawaan noon kaya sumama ko sa'yo bukod sa pananakot mo. Nag-aalala ko na baka pag-initan mo siya. Pero ngayong nasa proseso ng annulment natin at nakabalik na si Angela, wala nang dahilan para humadlang ka. Hinablot nitong braso niya. Paano akong ama ng bata? Agad niyang binawi ang kamay. Hindi ikaw. 2 weeks pa lang ang baby. Saktong hiwalay na tayo. Sana maayos na kaagad ang annulment natin. May plano na rin kaming magpakasal ni Carlo. Ani ang puro kasinungalingan at wala nang balak umatras sa mga nabitawang salita. It's now or never. Heto ng pagkakataon na makalaya sa kamay ni Lucif. Pero bakit ang bigat sa dibdib? Bakit parang bawat salita ay katumbas ng patalim na humihiwa sa kanyang puso? Bakit mo ko niloko? Parehas lang tayo. Wala kang karapatang sumbatan ako. Tanggapin na lang natin ang kapalaran natin. Panahon na upang maghiwalay. Rose, pinahalagahan kita. Bakit mo nagawa sa akin to? Aritong puno ng paitang tinig. Gumanti lang ako sa lahat ng pananakit mo sa akin. Tapusin na natin ang anumang ugnayan natin. Magpapakasal ka at ganun din naman ako. Rose, I can't let you go. Hindi mo ba nakita? Bakit?
I need you. Kailangan kita, Rose. Selfish ka, Lucifer. Sarili mo lang ang palagi mong iniisip. Let's end this. Hayaan mo ako maging masaya sa piling ng iba. Bubuo na kami ni Carlo ng pamilya. Hindi kita hayaang maging masaya. Never. Titiyakin ko na babalik ka. Huminga siya ng malalim. Pinagbayaran ko ng naging kasalanan ko sa'yo noon. Let me go. Buhay si Angela. Alam kong mahal mo siya. Bumawi ka sa mga panahong nasayang sa pagitan ninyong dalawa. Mahal mo ba si Carlo? Oo, mahal ko siya. Noon pa man inalagaan at pinahalagahan niya ako. Walang gatol niyang sabi upang mapaniwala si Lucifer. Nagsisinungaling ka. Ako lang ang mahal mo. Nangako ka sa akin. Matagal na akong tumigil na mahalin ka. Iniharap siya nito. Rose, naniniwala ako sa sinasabi mong pag-ibig. Sabi mo noon, hihintay mo kung mahalin din kita at hindi ka titigil sa pagmamahal sa akin. Pagak siyang tumawa. Hindi ko nang maalala na may sinabi ako sa iyong ganyan. Nagbabagong tao at ang damdamin. Si Carlong mahal ko ngayon at hindi mo kami mapipigil lalo na't magkakaanak na kami. Pabayaan mo na ako, Lucifer. Nakikiusap ako sa iyo. Ani ang nagunahang tumulong luha sa pisngi. Pinahid nitong luha niya. Okay, kung yan ang gusto mo. Malaya ka na, pero wag na wag kang babalik kapag sinaktan ka ng Carlo na yan. Pagtatawan na lang kita. I don't want to see you happy with someone else. Hiling kong kaligayahan mo sa piling ni Angela. Totoo yan, dati pa nung habol ako ng habol sa'yo. I want to see you happy. Naalala mo, palagi ako nagbibigay ng corning joke. Wala akong gusto kung hindi ang masilayan ng ngiti sa labi mo. Ngayon, sa paghihiwalay natin, gusto kong malaman mo na hindi ako nagsisising minahal kita. Kahit na masakit, lahat ng pinagdaanan ko, kung may time machine at makakabalik ako sa nakaraan, I won't change a thing. Pero hanggang dito na lamang tayo. Paalam. Ani ang durugang puso habang nagpapaalam sa lalaking minahal noon. Patuloy na minamahal ngayon at mamahalin hanggang wakas. Tumalikod na siya at binilisan ng hakbang bago pang magbagong isip niya at ipagtapat kay Lucifer ang katotohanan. Sir Lucifer, umuwi na po tayo. Pasara na po ang bar. Kinausap na ako ng manager. Bilihin mo ang bar ngayon din. Gusto ko pang uminom. Lasing na po kayo. Tawagan mo si Rose. Sabihin mo na sunduin niya ako. Napakamot sa ulo si Kurt. Kanina pa po tumatawag si Miss Angela. Sabihin ko po na sunduin na kayo. Si Rose ang kailangan ko. Pabalikin mo siya. Sir Lucifer, kanina ko pa po tinatawagan si Miss Rose. Kaso hindi ko makontak. Gamitin mo cellphone ko. Sabihin mo may sakit ako. Kinuha ni Kurt ang telepono niya. Sir, nakablock na yata ang number mo. Hinablot niya ang phone at tinawagan ng number ni Rose. Hindi nagre-ring. Tapos nagpadala siya ng message. Hindi nag-send. Binalibag niya ang phone. Pinahiram ng cellphone mo. Aniya kay Kurt ngunit block na din ang number nito. Tumayo siyang pilit. Puntahan natin si Rose. Aniyang susuray-suray. Sir, gabing-gabi na po. Makakabulaho tayo. Bukas na lang. Putang ina, Kurt. Makakapatay ako. Bakit nagpabuntis siya sa iba? Sir, pride niyo lang nasaktan. Ilang araw lang nilipas na din po yan. Umuwi na po tayo. May meeting po kayo bukas ng umaga. Sino nagsabing pride kong nasaktan? Puso ko ang nasaktan, Kurt. Puntahan natin si Rose. Alam ko nagpapahabol lang siya. Gusto niya makipagbalikan kaya gumagawa siya ng kwento para pasakitan ako. Ani Lucifer na pinitsarahan sa leeg ang asistan. Sir, madaling araw na po. Baka may pabarangay tayo. Umuwi na po tayo. Lasing lang po kayo. Ani Kurt na walang nagawa kundi ang sumunod sa amo. Kumakalabog ang pinto ng apartment ni Lena. Nagmamadali itong lumabas. Sir Lucifer, ano po kailangan nyo? Hindi ano. Kung hindi sino kailangan ko. Ilabas mong magaling mo kaibigan. Ani ang sinipa ang nananahimik na paso at nabasag. Dinampot niya ang basurahan at inihagis. Miss Lena, pasensya na po. Papalitan ko pong anumang masisira ni Sir Lucifer. Ani Kurt na nakaabang sa anumang gagawin ng boss. Wala po dito si Rose. Hindi siya umuwi. Hindi sumasagot sa tawag ko. Wala po ba sa bahay nila? Huwag mong itagong kaibigan mo. Rose! Rose! Lumabas ka dyan! Hindi na tayo maghihiwalay. Bumalik ka na sa mansyon. Ani ang nagpipilit pumasok. Sinipa niya ang pinto at kinalampag ang bintana. Sir Lucifer, huwag po kayo magingay at nakakahiya sa mga kapitbahay. Awat ni Kurt. Sumulpot si Elvis at tinulak siya palabas. May importanteng meeting ka bukas sa mga delegates mula sa ibang bansa tapos nandito ka at nambubulahaw.
Makakarating kay daddy ang ginagawa mo. Huwag kang makialam dito. Hindi kita kinakausap. Pinagtulungan siyang ipasok nila Elvis at Kurt sa kotse. Hindi niya na naalala kung anong nangyari. Nagpabalikwas siya ng tamaan ng sikat ng araw ang kanyang muka mula sa bintana. Napatingin siya sa orasan. Shit, late na siya sa meeting. Tumayo siya, ngunit napakasakit ng kanyang ulo. Muli siyang bumagsak sa kama. Naabutan ni Rosalie si Kurt na nasa labas ng gusali at naglalakad ng pabalik-balik. Miss Rose, may malaki tayong problema. Bakit? Ano nangyari? Kunot ang noon na tanong niya. Kanina pa po nasa conference room ang delegates. Wala pa po si Sir Lucif. Nasaan siya? Hindi nga po ba'y lasing na lasing kagabi at hinahanap kayo? Baka tulog pa. Hindi sinasagot ang tawag ko. Baka padating na yon. Pakainin mo munang breakfast sa mga bisita. Matatapos na pong kumain at umbusok ng ilong ni Don Martin. Teka, hindi ba't nangyari ng ganito? Ikaw ang sumalo ng meeting. Tama? Miss Rose, baka po pwedeng ikaw na muna magsimula ng meeting habang wala pa si Sir Lucif. Nako, anong alam ko dyan? Nung assistant niya ako, kaya alam ko lahat at ayokong makialam. Baka magkamali at ako pang masisi. Ano yung mga alis na? Miss Rose, please help me. Introduction lang ng mission at vision ng company. Tapos ililibot mo lang sila sa kumpanya virtually pati ng factory natin ipapakita. Pinasundo ko na po si Sir Lucif. Huminga siya ng malalim. Kapag pumalpak, huwag mo akong sisisihin. Pumasok sila sa loob ng conference room. Anak ng tokwa, madaming delegadong naghihintay. Mukhang galing pa sa iba't ibang bansa. Ang mga panauhin. Sinalaki siya ng nerbiyos. Public speaking, good luck. Best in English naman siya nung nag-aaral pero matagal niya na itong hindi nagagawa. Buti na lang at nagbihis siya ng maganda ngayon. Binati niya mga bisita. Sa tagal niya naging assistant ni Lucif noon, tagasalo siya na kapag nalalate at ipinapakilala siya ng MC. Nanlambot ang tuhod niya, lalo nang madako mata niya sa kinupuan ni Don Martin at katabi si Angela. Lahat din ng empleyado ng LD Corporation ay nasa bulwagan. Inumpisahan niya ang presentation, bawat minuto'y panay ang dasal niya sa pagdating ni Lucif. Bumukas ang pinto, dumating si Lucif, nagtamang paningin nila. Aga niya itong ipinakilala, inabot niya ang mic, napansin niya magulo ang necktie nito, kaya inayos niya, hinuli nitong kanyang kamay. May nabasa siyang emosyon sa mga mata nito. Good luck sa presentation. Aniya bago tuluyang bumaba ng stage. Naging matagumpay ang presentation at positibo ang magaganap na partnership sa pagitan ng LD Corporation at luxury brand owners. Nadinig niya masigabong palakpakan, magaganap ng pirmahan ng kontrata. Habang naghahanda sa masaganang tanghalian, kinuha ni Angela ang microphone. May hawak itong baso ng mamahaling wine at ang mga mata nito ay kumikislap sa kasiyahan. Hello! Pansamantala ko pong inaabala ang inyong masarap na tanghalian. Bukod sa matagumpay na partnership ng LD Corporation sa iba't ibang kumpanyang dumalo, ay may nais lamang po kaming ibahagi ni Lucif sa inyong lahat. Natigil ang mga usapan at napatingin ang mga tao kay Angela at sa katabi nitong si Lucif. Nais namin iparating sa lahat na kami po ni Lucif ay nagdesisyong magsama habang buhay at malapit na mag-isang dibdib. Matagal po kami nagkahiwalay at muling pinagtagpo upang ituloy ang aming pagmamahalan. Asahan po ninyo ang imbitasyon sa aming ingranding kasal. Matapos ang ilang segundo na katahimikan, sumabog ang masayang sigawan at palakpakan mula sa mga tao. Bumuhos ang pagbati. Nagtamang paningin nila ni Sir Lucif. Matipid siyang ngumiti. Nagpaalam na siya kahapon. Tapos na sila. Umakbay ito kay Angela, tinalikan sa pisngi ang nobya na tila ba nananadyang ipakita sa kanya. Hindi naman masakit. Parang kagat lang ng dinosaur. Mga 10. Kung malamang sikmura niya, may nakita siyang vegetable salad kanina. Lumapit siya sa buffet. Nasa likuran niya si Lucif. Saan ka nagpunta kagabi? Sita nito. Wala kang pakialam kahit na saan ako magpunta. Tigilan mo ng laro mo. I know you love me at nagpapahabol ka lang, kaya pinapalabas mo na buntis ka sa ibang lalaki. Hindi ko kayang tanggapin yan, kaya tumigil ka na. Baka madinig ka ng fiancé mo. Mag-away pa kayo. We're over, Lucif. Malinaw ang usapan natin kahapon. Nandito lang ako dahil 2 linggo na lang at matatapos ng limited edition project. Tumutupad ako sa usapan. Hindi ka magpapakasal sa iba. Naintindihan mo? Hindi ako pumapayag. Anitong pasimpleng hinawakan ng kanyang pulsuhan. Sa ayaw at sa gusto mo, tapos na tayo. Aniya sa malamig na tinig. Lucif, may problema ba?
Ginugulo ka ba ni Rosalie? Ani Angela na pabitaw to sa kanyang kamay.